Hi guys, this is John Wilson and you're watching PBA Drop Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Drop Room. Talagang in demand ngayon sa PBA ang trip position. Dahil karamihan sa mga rising stars ngayon dito ay mga small forward gaya nila Arvin Tolentino at Calvin Aptana. Kahit kung may small forward na mag-underperform ay pwede i-consider ng mga PBA coaches sa mga nasa lista. Sa rank 10 ay 6'2" na si Kit Agubita. 5 seasons din ang tinagalikit sa PBA dahil sa kanyang pagiging solid role player. Hindi pa din nagbabago ang kanyang sipag para sa team ng Davao Occidental dahil isa siya sa main factor kung bakit nasa playoff sila ngayon. Sa rank 9 ay 6'3" na si John Wilson. Kahit sabihin natin na si John na ang pinakamay edad sa list na to ay di natin may kakaila na reliable pa din ang kanyang 3-point shooting at defense na nakatulong para makapasok sa MPBL playoffs ng Nueva Ecija. Sa rank 8 ay 6'4" na si Robbie Celis. Kung veteran versatile forward ang biglang kakailanganin ng mga PBA coaches sa next conference ay pwede nila i-consider si Robbie na maaasahan pa din ng reliable inside and outside game. Pati na din ang rebounding ito na nagagamit ngayon ng Nueva Ecija sa MPBL playoffs bilang isa sa main guy nito. Sa rank 7 ay 6'2" na si Kennedy Galot. May landing reliable role player sa list na to. Pero kung talagang solid wing defender ang biglang hahanapin ng isang PBA team, next conference ay dapat i-consider pa din nila si Igahalo na isa sa elite defender ngayon sa MPBL. Sa rank 6 ay 6'3" na si Allen Mina. Kilala si Mina nung collegiate years niya at stint sa PBA bilang isang reliable spot-up 3-point shooter. Pero ngayon sa MPBL para sa team ng Pangasinan ay nag-improve na ang kanyang slashing to the basket na malaking improvement para mapansin uli siya ng mga PBA coaches. Sa rank 5 ay 6'1" na si MJ Ayaay. Dahil sa kanyang energy at hustle ay tumagal ng 5 years sa PBA si Ayaay. Patuloy niya nadadala ang kanyang energy sa MPBL para sa team ng Nueva Ecija. Kahit kung may PBA teams na bigla maghanap ng wing role player na talagang maaasahan sa hustle ay dapat consider pa din nila si Ayaay. Sa rank 4 ay 6'3" na si Louie Vigil. Alam naman natin ang reliable offensive game ni Vigil na di lang masyado nabigyan ng pagkakataon sa PBA dahil ang nakadrop sa kanya ay ang powerhouse na SMB. Pero ngayon sa MPBL para sa Bacolod ay kitang bumalik na ang confidence niya. Kahit kung may PBA coaches na biglang maghanap ng versatile wing scorer ay pwede pa din nila i-consider si Vigil. Sa rank 3 ay 6'2" na si Bong Galanza. Marami talagang karirang naapektuhan nang nawala ang PBA 3x3. Isa dun si Galanza. Pero kita pa din naman ngayon sa MPBL para sa team ng Zamboanga ang kanyang reliable shooting. Kaya kung may PBA teams na biglang maghanap ng veteran catch and shoot outside shooter, ay pwede pa din nila i-consider si Galanza. Pero kung matutulungan niya makapasok sa finals ng Zamboanga, ay posibleng makabalik siya sa NLEX after this MPBL season. Sa rank 2 ay 6'4" na si Art De La Cruz. Naging solid starter si Art sa Blackwater noong early part ng kanyang PBA career bago siya tinamaan ng injury. Kahit inakala ng iba na wash out na siya, pero nang bumalik siya maglaro ay naipakita na niya pa din ang kanyang all-around game sa MPBL para sa team ng Davao Occidental. Kahit kung may PBA teams na naghahanap ng all-around forward ay pwede pa din nila bigyan ng chance itong si Art. At ang best small forward sa lista to ay 6'3" na si Gab Banal. Hindi lahat ng nawawala sa PBA ay nag-underperform. Minsan ay dahil karamihan ng napipick sa draft ng kanyang team ay kanyang kaposisyon. Ganyan ang naging sitwasyon ni Gab sa Blackwater. Pero sa pagbalik niya sa MPBL ay halos walang nabago sa laro niya. Gaya pa din ng kanyang MVP season. Kung matutulungan niya magkampiyon ng Quezon this MPBL season ay dapat i-consider siya ng mga PBA teams na naghahanap ng veteran point forward na may winning mentality. Hindi po namin sinami si Josh Toralba sa lista to dahil nasa Blackwater pa ang kanyang rights. Abangan na lang po natin next ang top 10 power forward free agents. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Drop Room.